Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 111 hanggang 120. Mukha ng Young Master. Tianhai City, ang mahiwagang kabisera, ang punong tanggapan ng Cool Information Culture Development Co. Limited. Sa maliit na conference room sa ika-12 palapag ng Cool Building. Mr. Wu, ano ang bagay na nagdala sa ating lahat sa pagmamadali? Oo, ang huling pagkakataon na nagkaroon tayo ng emergency na pagpupulong tulad nito ay 2 taon na ang nakakaraan, tama ba? Maaaring may magandang mangyayari sa atin sa pagkakataong ito. Nasa ulo mo ba? Sa conference room, lahat ng 7 executive ng Cool Company ay pinagsama-sama. Ang pinuno ng grupo, na nakasuot ng suit at leather tie, na may pulang mukha at maayos na pagsusuklay ng buhok, ay walang iba kundi ang presidente ng Cool Information Culture Company, Wu Yudao. Yudao ang pangalan niya, at talagang napakatalino niya. Nang ang bilis ng internet ay hindi pa umabot sa broadband, nagsimula na siyang bumuo ng isang istasyon ng video. Noong panahong iyon, tinawag siya sa industriya na gumastos ng pera sa pag-aaksaya ng pera, at ang resulta ay wala pang 2 taon. Noong 2008, inilunsad ang home broadband, at sumikat ang Cool Video sa isang iglap, na winalis ang buong kaharian ng langit at naging karapat-dapat na pinuno. Ang halaga ng Cool Video ay tumaas din mula sa orihinal na 12 milyon hanggang sa kasalukuyang market value na 3 bilyon. Ang lahat ay umaasa sa superhuman vicious vision ni Wu Yudao. At sa pagkakataong ito, nagawa niyang tipunin ang lahat sa gabi. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi magiging maliit na bagay. Chief Editor Zing, sige ka. Tiningnan ni Wu Yudao ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 na may buhok na Mediterranean sa tabi niya, magsalita ka muna, at dadagdagan ko pa mamaya. Well, okay. Tuyong umubo ang Mediterranean editor na si Zing. With a sound, he cleared his throat and said, "The reason why I called everyone here is because Miss Zhang Kai from Kaiwei Film and Television Company just called me and said that the new film, unexpectedly, filmed by their young master is finished. Natapos na ang production pero hindi pa nakukuha ang original video, pero ang gusto kong sabihin ay kailangan nating simulan kaagad." Pagkatapos niyang sabihin ito, agad na nagsalita ang mga sumusunod, Young Master. Ang organizer ng concert ni Miss Nianwei. Is that the super prodigal? Ang kanyang mga ideya ay palaging mabuti. Yeah. Although super prodigal siya, lagi siyang nasa big scene, kaya dapat hindi masama ang mga kinukunan niyang videos, so we have to give it to him decisively. Mga mapagkukunan. Ahem, umubo ang punong editor na si Zing, ang dahilan kung bakit ko tinipon ang lahat ay dahil ang kabuoang halaga ng shooting ng pelikulang ito ay mga 100,000, at ang oras ay 10 minuto. Sa pagkakataong ito ay sinabi ng lahat. Napatulala siya, 100,000. No way. Paanong ang maalamat na Young Master ay gumastos lamang ng 100,000 para gumawa ng pelikula? Tama, kadalasan ay nagtitip siya sa mga tao sa 10,000 o 10,000 bawat isa. Ang pelikulang ito ay nagkakahalaga lamang ng 100,000. 10 minuto. Ang haba naman ng short film, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sabi ni Pangulong Wu, na nakaupo sa upuan. Nagsalita siya, upang sabihin sa iyo ang totoo, ang pelikulang ito ay dapat manalo, at dapat itong manalo para sa kapakanan ni Miss Nianwei. Ang tanong ay, gaano karaming mga mapagkukunan ang dapat ibigay? Pagkatapos isang pause, nagpatuloy si Wu Yudao, anuman ang kalidad ng maikling pelikulang ito, ang isang mahalagang bagay ay ang kinunan ito ng Young Master. May isip ng Young Master na gumamit ng 40 luxury cars bilang mga ilaw para sumikat si Miss Nianwei sa magdamag, sa tingin ko ang pagkamalikhain ng pelikulang ito ay hindi masama. As you all know, meron ng 3 o 4 na domestic video websites. Kung hindi natin kukunin, we focus on Young Master's signature. I absolutely believe that other websites will take the money. They are all willing to buy the copyright, even if it is just a license. So, we would rather have lower ratings for this short film, but we must get it. There are pros and cons to everything. We don't care about the quality of this film, just its quality. You can't miss the background. If you don't take it, it will definitely affect the impression of our company in the Young Master's mind. If there any good film in the future, we may not be the first to take by other station, we may not be the first to take by other station. Isang apoy, isang malakas na katunggali ay lilito mula sa manipis na hangin. Matapos sabihin ang lahat ng mga salitang ito, huminga ng malalim si Wu Yudao at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Totoo iyon. Tumango ang lahat. Si Wu Yudao ay karapat-dapat na tawaging Yudao, at ang kanyang sinabi ay may katuturan. Hong dali ngayon, walang sino man dito ang nang-ahas na saktan siya. Kahit na hindi isinasaalang-alang ang background ng kanyang pamilya, dahil lang sa sinusuportahan niya si Li Nianwei, at si Li Nianwei ay tapat sa kanya, hindi niya talaga kayang saktan ito. Kapag siya ay talagang nasaktan, sa kanyang freewheeling character, imposibleng sabihin kung ano ang mga kahihinatnan na magaganap ngunit ang tiyak ay nasa kaso ng pag-alit na paninindigan,
sa ilalim kung saan ang kalaban ay nakatayo si Lee Nainwei, isang superstar na sikat na ngayon sa buong bansa. Sila ay cool na video walang magandang prutas na makakain. Mr. Wu, iminumungkahi ko na ibigay namin ang pinakamahusay na mapagkukunan. Sinabi ng isang senior executive, gayunpaman, ang huling konsyerto ni Miss Nainwei ay nagpapataas ng trapiko ng aming website ng isang buong 6% puntos. Para sa kadahilanang ito, kailangan nating bigyan sila ng mukha. Ang isa pang executive ay nagsabi, sumasang-ayon ako. Sa pagkakataong ito, anuman ang kalidad ng pelikula, dapat nating ituring sila bilang isang pagkakaibigan, at ito ay talagang isang magandang deal. Ang aking mungkahi ay ibigay sa iyo ang pinakamahusay na rekomendasyon. Sa ngayon, lahat ay sumang-ayon. Sa katunayan, ito ay madalas na nangyayari. Ang mukha ay hindi mahuhulog mula sa langit at madudurog sa ulo. Ang lahat ng mukha ay nagmumula pa rin sa lakas. Then it's settled, tatawagan ko sila kaagad. Nagdesisyon kaagad si Mr. Wu. Ika-9 na palapag ng Chenwei Building, Kaiwei Entertainment. Hello, ito si Zhang Kai. Hinawakan ni Zhang Kai ang telepono at nakangiting sinabi, napagpasyahan na ba ng kumpanya mo ang pagsasaliksik? Napagpasyahan na, ang boses ni Wu Yu daw ay nanggaling sa telepono, napagdesisyonan ng aming kumpanya, ang maikling pelikulang ito ay ang pinakamahusay na mapagkukunan at ang pinakamahusay na posisyon ng rekomendasyon para sa Young Master. Kasama dito ang default na paghahanap, rekomendasyon sa pangunahing posisyon sa homepage, mga link sa pagination, at iba pa. Okay, agad na sabi ni Zhang Kai, naniniwala ako. Tiyak na hindi ko bibiguin ang kumpanya mo, kaya ipapadala ko ang video sa iyo ngayon din. Pagkalipas ng 5 minuto, sa maliit na conference room sa punong tanggapan ng Cool Information Culture Development Co. Limited. Ito, pagtingin sa screen ng laptop sa conference table, lahat ng naruroon ay natigilan. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, may tawanan sa lahat ng dako, Young Master, kumbinsido ako, kumbinsido talaga ako, ha. Ha, magiging hit ang pelikulang ito. Kung hindi, kakainin ko ang monitor. Kakainin ko ang buong gusali. Humagalpak ng tawa si Wu Yu daw habang hinahampas ang mesa, okay, no more nonsense, ha. Our decision this time is absolutely correct, ha. Now, start uploading videos immediately, normal, ha, standard definition, and high definition. All versions are uploaded, wait a minute, call the subtitle team to make English subtitles for me immediately. Bigyan mo ako ng isang thumbs up, malapit na silang mag-thumbs up sa aking site. Unang tingin, ito ay, hindi inaasahan. Kabanata 112, bumangon at tingnan ang Diyos. Oras na para maabot muli ang listahan sa Lunes, kaya may panibagong update sa hating gabi. Lubos na inirerekomenda ng buong site, mag-book ng mga inirerekomendang ticket ng maaga. Gatlang M. Bilang senior music producer sa Kuj Music Company, medyo naiinip si Sheng Wenxi nitong mga nakaraang araw. Mula nang nakinig siya sa concert ni Lee Nainwei, ngayon lang niya naramdaman na kahit anong kanta ang pakinggan niya, hindi niya mapuko ang kahit katiting na interes. Sa katunayan, nais niya ngayon na ang lahat ng mga inirerekomendang spot sa software ng musika ni Kuj ay gagamitin para sa mga kanta ni Lee Nainwei. Syempre, imposible iyon. Gaano man kahusay ang mga kanta ni Lee Nainwei, kailangan niyang sundin ang mga patakaran. Kaninang madaling araw, tulala si Sheng Wenxi, binuksan ang kanyang tablet, nag-log-in sa Xinhai Weibo, at nag-post ng mensahe na nagsasabing, ninas talaga ako nitong nakaraang 2 araw, mayroon ka bang magandang kanta na irerekomenda? At pagkatapos ay nasanay na siya kapag naiinip na siya. Sexual na sumulyap sa hot topic. Ha! Never expected. Anong klaseng bagay ito na nangunguna sa listahan ng mainit na paksa, at may markang mas mataas kaysa sa pangalawang pwesto? Nag-click si Sheng Wenxi sa pagkalito, at nalaman na halos lahat ng lumahok sa paksa sa ibaba, lahat ay lubos na pinuri. Napakaganda ba nito? Astig na video. Agad na binuksan ni Sheng Wenxi ang cool na video ayon sa pagpapakilala ng paksa. Laking gulat niya sa sandaling ipinakita ang pahina, hindi ba? Anong uri ng eroplano ang ginagawa mo? Itong, 111, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang video ang sum-akop sa kalahati ng homepage. Napakunot ang noo ng cool na editor. Ngunit lahat ng nagiging sikat ay dapat may mga dahilan. Kung hindi, kahit na inirerekomenda ang site, ito ay maikli ang buhay sa pinakamainam at malapit ng maglaho. Sa pag-click sa pahina ng video ng hindi inaasahan, nabigla si Sheng Wenxi sa mga numerong ipinakita dito, 543,245 downloads. 1,654,187 pagbisita. Hindi available ang bagay na ito kahapon, tama ba? Isang gabi na download ng maraming beses. Sa maikling panahon, dapat may mali sa isang bagay na hindi normal. Kung ang video na ito ay sikat dahil sa nakatutuwang rekomendasyon ng site, kung gayon ang bilang ng mga pag-download ay sapat na upang ipaliwanag ang problema ang gumagamit ay hindi isang tanga, at ito ay ganap na imposible kung ang video ay hindi maganda.
Bilhin ito. Ganon ba talaga kasarap? Nang makita ito, si Sheng Wenshi ay mayroon ng pangunahing kumpiyansa sa kanyang puso, at pagkatapos ay dahan-daang nag-click sa video. Una, isang malumanay na boses ang nagbigay ng pambungad na pananalita. Ang programang ito ay pinangangasiwaan ni, at pagkatapos ay sinundan ng boses ng lalaki na may mas magandang boses, Prodigal Alliance, at pagkatapos, isang batang boses, gusto kong magsayang, gusto kong gumastos ng pera. Nagpatuloy ang malumanay na boses ng babae, at pareho pa rin iyon ng boses ng lalaki tulad ng dati, Thanks Pharmaceuticals. Sa pagkakataong ito ay napalitan ito ng boses ng isang malambot na babae, hindi ka maaaring tumigil sa pag-inom ng gamot. Ang boses ng lalaki, Power Drink. Sa pagkakataong ito ang batang boses ang sadyang nagsabi sa magaspang na boses, hindi ako komportable kung hindi ako umiinom ng whey sa isang araw. Sa wakas ay natapos ang malumanay na boses ng babae. Paf, hindi na napigilan ni Sheng Wenshi at nahulog sa kama. Nagsimula akong tumawa, pagkatapos ay tumawa habang nanunood, at tumawa habang nanunood, hanggang sa narinig ko ang pangungusap, wala akong pinagsisisihan sa buhay ko, naisipan kong tumakbo sa ilalim ng paglubog ng araw noong araw na iyon, pagkatapos sa oras na ito, tumabi ang isang misteryosong figure na nakasuot ng mga sinaunang kasuotan tumatakbo ng napakabagal, nag-iiwan lamang ng isang malungkot na figure sa likuran, at pagkatapos ay nagpatuloy ang isang matabang lalaking dogleg, youth, Iyon asterisk, bagamat may isang salita lamang, ito ay naglalaman ng lahat. May iba't ibang emosyon tulad ng ayaw, at iba pa. Lalo na ang nagtatapos na tunog na direktang tumagos sa puso ng mga tao. Hindi na ito napigilan ni Sheng Wenshi nang marinig niya ito. Gamulong. Sa kama at tumawa ng malakas. Sunog. Siguradong hit ang palabas na ito. Nagniningning ang mga mata ni Sheng Wenshi. Hindi nagtagal ang video, ngunit sa kanyang matalas na pakiramdam sa industriya ng entertainment, sigurado na si Sheng Wenshi na magiging hit ang video na ito. Dapat may producer sa dulo. Napakaganda ng ideyang ito. Tinitigan ni Sheng Wenshi ang screen, maliit na produksyon ngunit mahusay na epekto. Ang pelikulang ito ay malamang na hindi man lang nagkakahalaga ng 50,000 yuan, ngunit ito ay may napakagandang reputasyon. Kahanga-hanga. Na-realize na ni Sheng Wenshi na pagkatapos kumalat ang video na ito, tiyak na sisikat ang team na ito. Alam mo, na-download na ito ng higit sa 500,000 beses sa loob lamang ng isang gabi, at lahat ng iyon ay ginastos. Ito ay sapat na upang ilarawan ang kalidad ng video na ito. Lalo na ang lead actor, ang cute niyang ugali ay sadyang invincible. Talento ito. Sa industriya ng entertainment, ang isang pangkat na tulad nito na kumikita ng maliit at kumikita ng malaking kita ay tiyak na isang koponan na may magandang kinabukasan. Ito ay tiyak na isang mahirap na mapagkukunan na ang lahat sa industriya ng entertainment ay gustong makipagkaibigan. Kung makikipagkaibigan ka sa kanila noong nagsisimula pa lang sila, mas madaling kausapin sila sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Sheng Wenshi ang kanyang cellphone at gustong tumawag sa kanyang ahente para sa tulong. Bagamat ang kasalukuyang pangunahing direksyon ng negosyo ng Kuge Music ay musika, maaaring hindi ito makapag-shoot ng ilang maiikling pelikulang tulad nito sa hinaharap, kahit na ito ay isang patalastas lamang. Nasaan na? Pinanood ni Sheng Wenshi ang buong video at sa wakas ay nakita niya ang kanyang hinahanap, Kaiway Entertainment. Ang kumpanya ni Li Nianwei. Young Master. No wonder. Nahulog ang telepono sa kama, at walang magawa si Sheng Wenshi, genius, absolute genius. Kung ang iba ay hindi gaanong alam tungkol sa Kaiway Entertainment, tiyak na isa si Sheng Wenshi sa ilang insider si Ding Chengji. Siya ang unang nakaalam tungkol sa 5 milyong sponsorship fee na nakuha mula sa Young Master. Dahil lang sa bagay na iyon, si Ding Chengji ay nagyayabang ng husto sa kanyang sarili. Kaiway Entertainment, Young Master, napabuntong hininga si Sheng Wenshi, tara na, wala na tayong magagawa sa pagkakataong ito. Kilala ang Young Master sa ating maliit na bilog dahil sa kakaibang ugali. Nag-a-advertise pa rin ng sponsorship. Tiyak na mababawasan ang tingin ng Young Master na ito ang maliit na halaga. Sayang lang ang magandang pagkakataon sa advertising. Sayang. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay tiyak na nag-download ng video sa kanyang tablet, at pagkatapos ay nabaliw siya. Galit niyang dinial ang numero ng telepono ng kaibigang si Ding Chengji. Sa sandaling konektado ang tawag, umungal si Sheng Wenshi, matanda ding, bumangon ka at tingnan ang Diyos. Anong Diyos, natutulog ka ba? Ang naiinip na boses ni Ding Chengji ay nagmula sa kabilang panig ng telepono, tawagan mo akong matulog ng kaunti pa. Sumigaw si Sheng Wenshi at sumigaw, sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka magmadali, sigurado akong pagsisisihan mo ito habang buhay. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bakit ka ba nababalisa? Hindi ka makapaghintay ng ilang minuto. Naghahanda pa rin si Ding Chengji na manatili sa kama.
Sa katunayan, sa panahong ito, sobrang abala ako sa paggawa ng musika para sa The Flash, at ito ay talagang nakakapagod. Hindi ako makapaghintay ng ilang segundo. Muling sumigaw si Sheng Wenshi, ang Kaiwei Entertainment ay naglabas ng bagong pelikula, mula kay Young Master. Chapter 113, Baliw. Baliw lahat. Mangyaring bumoto para sa mga rekomendasyon. Mga kapatid, tulungan mo ako. Young Master. Sa sandaling marinig niya ang salitang, Young Master, agad na naging alerto si Ding Chengji, na tulala pa rin. Hinawakan niya ang telepono at mabangis na sinabi, nasaan ang Young Master? Nagpe-file ang Young Master ano ang bagong pelikula? Sabihin mo sa akin dali. Huwag kang excited, huwag kang excited. Inalis ni Sheng Wenshi ang telepono at sinabing, okay lang sa akin na ma-excite, pero hindi ka naman madalas kumilos ng ganito. Si Chengji ay palaging isang malaking pangalan sa entertainment industry. Maaga siyang sumikat. Bukod pa rito, ang musika ng Panghui Film and Television ay siya lang ang nagdedesisyon. Not to mention na walang sinuman sa entertainment industry ang nang-ahas na guluhin siya, kahit saan man siya magpunta. Lahat sila ay mga disenteng tao, at sa pamamagitan lamang ng kanyang paggabay, kahit isang dosenang bituin ang sumikat sa pamamagitan ng pag-compose ng soundtrack ng pelikula. Para sa gayong tao na matakot tulad niya ngayon, tiyak na bihirang bagay ang pagsikat ng araw sa kanluran. Maging si Tai Yajing, na nanalo ng pinakama-impluensyang music award sa Asia ang Music Angel Award, ay gumawa ng kanyang sikat na kanta. Ngunit ngayon na ang isang mabigat na timbang sa industriya ay labis na nabigla, natatakot ako na walang iba maliban sa Young Master na si Hong Dali. Paanong hindi ako matutuwa? Sabi ni Ding Chengji na may pag-aalala, anong pelikula ang ginawa ng Young Master? Aling kumpanya ito? Ano ang paksa? Sabihin mo sa akin kung sino ang mga bida. Ngayon kung mag-iisip ako ng paraan ng mabilis, sa palagay ko ito ay magiging mas mahusay. Huli na. By the way, si Li Nianwei ba ang bida? Mali ba ang pagkakaintindi mo? Kakaibang tanong ni Sheng Wenshi, huwag kang mag-alala, Ding, sa tingin mo ba ang Young Master mismo ang gagawa nito? Gusto ng pelikula na makipagkumpetensya sa iyong kumpanya para sa mga trabaho? Ano? Hindi. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ding Chengji nang sabihin ito ng kanyang matandang kaibigan. Hindi niya maiwasang mag-alala tungkol dito. Sa katunayan, si Ding Chengji ay palaging may malabong intuition sa kanyang puso. Kung ang Young Master na si Hong Dali ay handang gumastos ng pera upang makagawa ng isang pelikula ng mag-isa, kung wala man, sa kanyang napakagandang kabutihang loob, tiyak na makakagawa siya ng isang hit na pelikula gamit lamang ang pera. Pelikula ni. Mahirap sabihin kung magkano ang kikitain niya, ngunit isang bagay ang lubos na tiyak kung gagawin niya ang kanyang ginagawa, malamang na walang kinalaman ng Panghui Films and Television sa kanya sa industriya ng pelikula sa hinaharap. Tutal nandoon naman ang background nila. Si Hong Wigyu, ang presidente ng Chench, ay nagmamahal sa kanyang nag-iisang anak na si Hong Dali. Ito ay isang bagay na alam ng lahat na may kaunting kaalaman. Kung gumastos si Hong Dali ng 10-10 milyon para lang gumawa ng pelikula, hindi na talaga magugulat si Ding Chengji. Ito ay matatawag na pag-aaksaya ng pera, kasama ang katotohanan na si Li Nianwei, ang pinakasikat na bagong dating sa industriya, ay matatag na nasa panig ni Hong Dali. Hindi maisip ni Ding Chengji kung gaano kalaki ang magkakasuwato na epekto nito, gayon paman, magkakaroon ito ng malaking magkakasuwato na epekto sa iba. Tiyak na hindi magandang balita iyon para sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon. Hindi, tinatakot kita. Nakangiting sinabi ni Sheng Wenshi, ang Young Master ay nagsushooting ng isang maliit na budget na pelikula sa pagkakataong ito. Gusto kong mapanood ito, at ang halaga ay hindi lalampas sa 50,000. Siyempre, gaano karaming pera ang talagang ginastos ng Young Master para dito? Hindi malinaw yun. Alam mo naman na laging bukas palad ang Young Master. Okay lang, pinunasan ni Ding Chengji ang malamig na pawis sa kanyang noo, munting produksyon, hindi mo alam. Ngayon lang ako natakot. May balak talagang gumawa ng pelikula si Young Master. Wala akong ibang choice kundi ang sumuko ng desidido. Ito ay hindi lamang dahil ako ay gumagapang dito, ngunit ang enerhiya ng Young Master ay talagang nakakatakot. Wala na talaga akong magagawa. Haha, let me tell you that the Young Master mainly plan to engage in music. Kailangan nating lahat na uminom mula sa hilagang kanluran upang magpatugtog ng mga cool na kanta. Tumawa ng malakas si Sheng Wenshi, buti na lang, bata pa siya at sobrang saya. Ang kanyang mga ideya ay kamangha-manghang ngunit halata. Yung tipong lilipat siya sa ibang lugar kapag nabaril na siya, kung hindi, lahat kami ay sumugod sa kalye. Huwag mag-alala kung magmadali ka sa kalye o hindi. Sabihin mo sa akin kung saan ang pelikulang kinuha niya, at titingnan ko. Kung patuloy akong magsalita ng walang kapartikan, tuluyang mawawala ang kumpiyansa ko. Mabilis na dumating si Ding Chengji sa punto, bilis, tingnan ko muna, at pagkatapos ay maiisip ko kung paano ito haharapin. Well, hindi na kita guguluhin, kailangan kong i-report agad. Sinabi ni Sheng Wenshi, ito ay isang napakakol na homepage. Makikita mo ito sa sandaling pumasok ka. Ito ay tinatawag na, hindi inaasahan,
isang maikling pelikula na higit sa 10 minuto. Sobrang cool. Mabilis na binuksan ni Ding Chengji ang address, well, nakita ko ito, napakalaking rekomendasyon. Ito ay sobrang cool at mahal. Pagkasabi pa lang nito, bigla siyang sumigaw, higit sa 700,000 downloads. 1.8 million clicks. Mukhang hindi nasisiyahan si Ding Chengji. Hindi siya makapaniwala at sumigaw, "Old Sheng, matagal nang hindi na-upload ang video na ito, di ba?" Ano? Higit sa 700,000 download. Mas nagulat si Sheng Wenxi kaysa sa kanya, 500,000 lang ang pinanood ko. Baliw, baliw lahat, umupo si Ding Chengji sa kama, baliw din ako. Kasabay nito, tulad nila, hindi mabilang na mga tao sa industriya ng entertainment ang tinatalakay ang larawang ito na kuha ni Hong Dali. Hindi kailanman naisip. Sa orihinal, noong unang itinatag ang Kaiwei Film and Television, inaabangan pa rin ito ng mga tao, umaasa na gagawa sila ng malaking produksyon, ngunit hindi nila inasahan na ang unang pelikula ay magiging tulad ng isang pelikula na nagkakahalaga lamang ng 10,000. I-block ang maikling pelikula. Pagkatapos ay lubos nilang ikinagulat ang mga mata ng lahat. Isang low-budget na pelikula, ang, unexpectedly, ang nanakit sa buong entertainment industry sa pamamagitan ng sweeping gesture nito. Hindi mabilang na mga tao ang nanood, nag-download, napag-usapan, at pinag-usapan ito. Sa araw na ito, karamihan sa mga tao sa industriya ay nag-retweet o nagkomento sa mga post na may mga salitang, never expected. Mas maraming tao ang direktang nag-post ng mga link, na may sumusunod na pangungusap, na sira ang tuhod ko. Alisin mo ito at lumuhad ng tiyak ng hindi nagpapaliwanag. Taos puso man o peke ang mga insider na ito, o nakikiisa lang sa saya. Sa madaling salita, ang Kaiwei Film and Television at 1-1 unexpectedly ang naging pinakamainit na paksa sa Weibo. Si Wu Yudao, ang presidente ng Cool Video, ay tunay na Yudao sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, nakaupo siya sa opisina, humihigop ng kanta, humihigop ng tsaa, at nagsisindi ng sigarilyo sa kanyang kamay. Napakaganda niya. Mr. Wu, naalala ko na 2 taon ka nang huminto sa paninigarilyo, tama ba? Pumasok ang sekretarya sa silid. Nang makita niya ang hitsura ni Wu Yudao, agad siyang ngumiti at sinabing, napakaganda ng mood mo ngayon. Hindi ito katulad ng iyong estilo. Haha, Xiao Wang, halika, maupo ka muna. Si Wu Yudao ay nasa isang hindi pa nagagawang mood ngayon, oh, ang ganda ng sikat ng araw ngayon, haha, haha, well, ang taong ito ay nasa mabuting kalooban kapag siya ay masaya, haha. Naramdaman ang kanyang kalooban, napakasaya rin ng sekretarya at nagsabi, Mr. Wu, maaari ko bang iulat sa iyo ang bilang ng mga pagbisita sa site ngayon? Well, sabihin mo sa akin. Kinuha ni Wu Yudao ang tsaa, ang kanyang mukha ay kalmado at nakaka-relax. Naku, tumaas ng husto ang traffic, di ba? Oo. Iniulat ni Secretary Hui, sa ngayon, ito ay tumaas ng 30%, at ito ay lumalaki pa rin. Paft. Kabanata 114, uminom ng kapangyarihan, magkaroon ng kapangyarihan. Gumising ng maaga at humingi ng boto, mga kapatid, bumangon ka. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M. Tianjin, Fenyao Film at Telebisyon. Hinampas ni President Ning Jishing ang conference table at dumura sa buong sahig. Tingnan mo, gumawa lang sila ng ganoong kaliit na pelikula na may maliit na budget at maliit na produksyon, 10,000 lang ang halaga. Mahigit 10 minuto lang ang gastos. Tingnan mo ang kasikatan. Pareho silang nasa negosyo ng pelikula, kaya bakit may napakalaking agwat? May ulong sa ibaba, huwag mo nang tingnan ang kanilang mga rekomendasyon. Inirerekomendang posisyon. Lumapit si Ning Jishing sa kanya at iniluwa ang kanyang mukha, ang tawag dyan ay lakas. Sino ang sis-isi sa iyo sa script na isinulat mo? Magandang lokasyon. Nabulunan at hindi makapagsalita ang lalaki. Ang mahiwagang lungsod ng Tianhai City, Zhuofeng Film and Television. Ang agwat, ito ang agwat. Napabuntong hininga si Pangulong Wang Hauqi, isang maliit na produksyon, isang tunay na maliit na produksyon. Ang huling pelikulang ginawa namin na may halagang 5 milyon, ang kabuuang box office ay mahigit 8 milyon lamang. Pagkatapos bawasin ang iba't ibang gastos, ang panghuling what I got is only about 1 million. Pero tingnan mo, itinuro ni Wang Hauqi ang screen ng kanyang laptop, isang low-budget na pelikula na nagkakahalaga ng 10,000 beses na halos 1 sentimo ang nai-download. Naging, ang tao sa ibaba ay ulong, mga kalahating araw. Higit sa 1 milyong pag-download sa kalahating araw, iyon ay higit sa 50,000 yuan sa netong kita. Ito ay simula pa lamang. Walang magawang sinabi ni Wang Hauqi, sa momentum na ito, magkakaroon ng hindi bababa sa 20 milyong download sa isang buwan, na isang netong kita na 1 milyong yuan. Ito ay 1 milyong kita sa pag-download. Ito ay wala. Naisip mo na ba kung magkano ang katumbas ng epekto ng advertising? Mga, halos 3 milyon. Muling sabi ng lalaki. 3 milyon. Higit pa riyan. Higit pa riyan.
Sinabi ni Wang Haoqi, ayon sa kasikatan na ito, kung handa siyang maglagay ng mga patalastas, ito ay hindi bababa sa 5 milyon. Ang agwat. Ito ang agwat. Hindi inaasahan, isang biglang sumiklab ang isang bagyo sa industriya ng entertainment sa pelikula at telebisyon. Halos lahat ng kumpanya ng pelikula at telebisyon sa bansa ay nagpupulong at nag-uusap, ngunit iisa lang ang pinagtutuunan ng pansin ng talakayan, at iyon ang hindi inaasahan ni Hong Dali. Pero halatang kasi simula pa lang ng bagyo ng unexpectedly. Ruro, huwag kang magalit sa akin, okay? Ang isang batang lalaki ay nakikipag-usap sa kanyang galit na kasintahan, nakakalungkot ako na galit ka. Tsaka malaki rin ang epekto ng galit sa balat. Hindi ka ba nagagalit? Paanong hindi ka magagalit? Kadalasan ayaw mo akong kausapin. Nagpout ang dalaga na may malungkot na mukha. Alam ko, kung gayon, manood tayo ng isang pelikula. Nabalitaan ko na tila may isang pelikula na tinatawag na hindi inaasahan, na medyo sikat. Pupunta ba tayo at panoorin ito? Maingat na hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae at sinabing, sabay na tayo. Pupunta ka ba? Well, then. Medyo nag-aatubili pa rin ang babae. Eto na, nang buksan ko ang telepono, biglang lumabas ang boses ng, hindi ko inaasahan na nawala ang aking moral na integridad. Paf! Nakita lang ito ng babaeng mukhang malungkot at humagalpak siya ng tawa. Makalipas ang 5 minuto, mahigpit na nakahawak ang mga kamay ng dalawang tao. Sinabi ng batang babae, kung ako ay nahuli ng malaking dyablo, ililigtas mo ba ako? Ngumiti ang bata at sumagot, oo, pero siguradong makakahanap ako ng mas magandang sandata, at least ang makintab na laruan sa pelikulang ito, mas maganda ang espada, hehe. Sinabi ng batang babae, bueno, sa palagay ko ang malaking dyablo na iyon ay dapat na mas malakas kaysa sa narito, kailangan mong mag-ingat. Sinabi ng bata, gaano man kalakas ang dyablo, kailangan kong talunin siya. Doktor, sa tingin mo ba kailangan kong magreseta ng karagdagang gamot para sa aking sakit? Sa ospital, itinaas ng isang lalaki ang kanyang damit para suriin ng doktor ang kondisyon, at patuloy na nagtanong, Doktor, ano ang ibig mong sabihin? Gumaling ba ang aking sakit? Matapos marinig ito, nakangiting sinabi ng doktor, malapit na akong gumaling, hindi na kailangang uminom ng anumang gamot. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, nagatubili ang amo at sinabi, paano ito gagawin kung hindi umiinom ng gamot? Doktor, sa tingin mo ba ay gumaling na ang aking sakit? Natigilan ang doktor nang marinig ito. Medyo nalilito siya kung ano ang ibig sabihin ng lalaki at nag-alinlangan, bueno, hindi pa ito ganap na gumaling. Paano kung sumubok ka pa ng gamot? Tama. Matapos marinig ang mga salita ng doktor, ang lalaki ay talagang masayang ngumiti, gusto ko ng gamot mula sa Tangs Pharmaceuticals. Ito. Tanong ng matandang doktor na nagtataka, bakit kailangan mong uminom ng gamot sa Tangs Pharmaceutical? Umiling ang lalaki at sinabing, huwag kang tumigil sa pag-inom ng gamot mula sa Tangs Pharmaceutical. Doktor, hindi mo pa ba narinig ang tungkol dito? Agad na kinuha ng matandang doktor ang panulat at nagsulat ng maraming race eta. Masayang umalis ang lalaki. Umiling ang matandang doktor, talagang kakaiba. May mga tao pa rin na nag-iisip na hindi sila umiinom ng sapat na gamot sa mga araw na ito. Ang gamot ay hindi magagamit. Tumigil. Oo naman, pagkatapos noon, niresetahan ng matandang doktor ang gamot, lahat ay galing sa Tangs Pharmaceuticals. Tuwang-tuwa ang pasyente sa pag-inom ng gamot. Nakangiti siya habang umiinom ng gamot, hindi mo mapipigilan ang pag-inom ng gamot. Maganda ito. Sa buong bansa. Lahat ng mga pangunahing supermarket. Boss, makapangyarihan ka ba? Bigyan mo ako ng isang kahon. Tanong ng maraming kabataan pagkapasok nila sa supermarket. Wala na, mukhang napahiya ang amo, wala na talaga. Damn. Hindi man lang malakas. Mabubuksan mo pa ba itong supermarket? Namula ang binata at malakas na hinampas ang mesa, tatakas ako. Pumunta ako sa 5 supermarket at naubos na lahat. Alam mo bang hindi ako komportable kung hindi ako umiinom ng Wiley sa isang araw? Ang may-ari ng supermarket ay malapit nang umiyak, ayoko rin. Tumawag lang ako at nakapaghatid ako ng 6 na kahon, at lahat sila ay naubos sa wala pang kalahating oras. Ang sinabi mo lang ay hindi ako iinom ng isang araw. Power, feeling uncomfortable all over, and saying na kung hindi ka umiinom ng power para kumita, bakit ka kumikita? Anong alam mo? Hinawakan ng binata ang kanyang baba, siya ***, napakaraming tao dito, pupunta ako sa ibang lugar para magtanong. Pagkaalis ng binata. Hoy, kakaiba talaga ito, hindi maipaliwanag na tanong ng amo, napakasarap ba talaga ng makapangyarihang inumin na ito? Tulad ng kakaiba, pumasok ang isa pang binata, at ang amo ay nagtanong, eto, 2 bote ng menyo. Sino ngayon ang umiinom ng menyo? Sinabi ng binata na may paghamak sa kanyang mukha, sa ngayon, lahat ay umiinom ng Wiley. Ang kapangyarihan ay hari. Kung hindi ako umiinom ng Wiley sa isang araw, hindi ako komportable. Boss, huwag mong sabihing wala ka rin ito. Nakabili na ako ng ilan sa mga ito, at lahat sila ay naubos na kung wala ka na, kailangan kong mag-order ng mga ito ng direkta mula sa tagagawa.
Ang problema, wala na talaga ako, sabi ng amo na may panlulumo sa mukha, ano pa ba ang magagawa ko? Maaari ba itong ihambing sa kapangyarihan? Ang binata ay pumulupot sa kanyang mga labi, inumin ang kapangyarihan, ito ay makapangyarihan. Kung hindi ito gumana, kailangan kong pumunta sa bahay ng iba at magtanong, kung hindi ay hindi ako komportable. Kabanata 115, si Chuzui ay isang lalaking Diyos. May isa pang kabanata sa 0 point. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M. Baliw ang buong mundo. Ngunit minamaliit pa rin ng mga tao ang kapangyarihan nitong maliit na budget na microfilm na hindi inaasahan. Ang micro-movie na ito ay may 10-10 milyong mga pag-click sa isang lupa kung saan laganap ang piracy, lalo pa sa paralel na mundong ito kung saan walang maraming mga entertainment project. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang araw, ito man ay hindi direktang ipinakalat sa Xinhai Weibo, o inirekomenda ng mga call na gumagamit ng platform, o sinabi sa isa't isa ng mga kaibigan, si 111 Fang ay mabilis na tumalon sa tuktok ng mga chart sa bilis na maaaring ilarawan bilang isang rocket. Nangungunang 5 call na view at download. Pagkaraan ng isa pang 3 araw, ang bilang ng mga na-download ay tumaas hanggang ika-4, pagkatapos ay ika-3, at sa wakas ay pumangalawa, na yumuyurak sa mga video program ng lahat ito man ay iba pang mga pelikula, kanta MV, o iyong mga spoof ng biro. Sa oras na ito, ang numero 1 cool na pag-download ay ang konsyerto sa antas ng Diyos ni Lee Nainwei. Ang lahat ay mukhang tulala, at sa huli ay wala silang magagawa kundi ang gumawa ng anuman. Hindi na talaga ito maiuugnay sa swerte. Sa harap ng malaking agwat sa lakas, lahat ng pagsisikap ay walang kabuluhan. At sa ika-4 na araw pagkatapos nito, nagsagawa ng press conference si Zhang Kai at inihayag na ito ang unang episode na hindi niya inaasahan. Sa hinaharap, isang episode ang ipapalabas tuwing 2 linggo. Ang kasalukuyang plano ay magkaroon ng kabuuang 10 yugto kaya mula nang ipahayag ang press conference na ito, isang bagong grupo ang lumitaw sa internet na tinatawag na Renewal Party. Ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay i-refresh ang homepage ng mga cool na video tuwing 10 minuto. Kaya labis na nasasabik si Wu Yudao na inatake siya sa puso at na-admit sa Special Care Unit ng Second Hospital ng Tianjin Medical University. Ito ay ganap na sanhi ng biglaang pagdami ng trapiko ng mga cool na video. Hindi lang yan. Maraming beses na kailangan nating aminin na marami pa ring matatalinong tao sa mundong ito. Nagsagawa ng press conference ang Faith in Film sa ika-5 araw at inihayag na magsushoot ito ng bagong martial arts TV series. Ang bida ay gagamit ng nagniningning na espada bilang sandata, at ang martial arts ng bida ay pinangalanang, Nine God, sa What to Expect. Kamao. Bilang resulta, ang presyo ng stock ng Faith in Films ay tumaas ng 20% magdamag sa bilis na masasabing isang sports car. Nahaharap sa mahimalang, never expected, fenomeno na ito, natural na tumanggi ang Tianjin Entertainment Channel na mahuli, at sa parehong oras ay natutunan ang mga aral mula sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila nang ahas na mag-broadcast ng live, at hindi rin sila nang ahas na tawagan muli si Hong Dali. Tinawag. Itinuon nila ang kanilang atensyon kay Zhang Kai, isa sa mga general manager ng Kaiwei Film and Television. Pagkatapos ay tumama ang ratings ng Tianjin Entertainment Channel sa mataas na record, na umabot sa kahangahangang 5.7%. Si Direk Huang ng Tianjin Satellite TV ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib nitong nakaraang 2 araw. Takot talaga siya, at kasabay nito ay lagi siyang natutuwa na hindi niya tinanggihan ang desisyon ni Hong Dali na tumugtog ng I Am a Singer. Bukod sa anupaman, hinding-hindi makakayanan ni Hong Dali na masaktan siya sa hindi inaasahang impluwensyang ito. Kung magsasabi lang siya ng isang salita, malamang na tuluyang bumagsak sa ibaba ang ratings ng Tianjin TV. Ngunit ngayon, hanggat mayroon siyang magandang komunikasyon sa kanyang manager na si Zhang Kai at sinusubukang ipasok ang young master ng isang advertisement tungkol sa I Am a Singer, nang hindi inaasahan, tiyak na tataas ang ratings ng Beijing Satellite TV sa araw na iyon, na lumampas sa 5% na marka. Tiyak na hindi ito mahirap. Nang maisip niya ito, naramdaman ni Direk Huang na parang nahulog siya sa ginintoang bundok pagkalabas niya sa tarangkahan ng impyerno. Ito ay napaka-refresh. Cool na video, mga komento sa ilalim ng hindi inaasahan. F***sec, ang napakagandang special effect na ito. Makinig ka sa halinghing ni ********. Hindi nagpapaliwanag ang mga claws echo, mangyaring alisin ang iyong mga tuhod. Tingnan mo ang martilyo, ang mga payat na binti ay tiyak na aking tasa ng tsaa, Taiben. Si To Choi ang lalaking idol ko. Huwag mo akong kalabanin. Kamangha-manghang, nahulog si Leo. Tumayo si Mengzin sa harap ng bintana, tinitingnan ang daloy ng mga tao sa ibaba, umiling-iling at nakangiti. Itong Hong Dali na ito ay may mga ideya talaga, at talagang makakagawa siya ng ganoong kawili-wiling pelikula. Kahit ako, na masungit, ay hindi makatutulong ngunit gusto kong panoorin ang mga susunod na yugto. Sa pag-iisip nito, masasabi lamang ni Liu Mengzin ng may damdamin, ang kapalaran ay isang lansihin. Kung hindi, ito ay talagang masarap na maging isang mabuting kaibigan kapag nahaharap sa gayong buhay na kayamanan. Ang buong mundo ay nasa pagkabigla.
Naging maaliwalas ang Hongdali nitong nakaraang 2 araw. Hindi niya naisip kung gaano kalaki ang naging tugon na never expected. Anyway, nagsimula ang lahat para lang sa kasiyahan, hanggang sa iulat sa kanya ni Zhang Kai ang kasalukuyang kita na hindi niya inaasahan. Young Master, may tawag mula sa call video. Nakangiting tumayo si Zhang Kai sa tabi ni Hongdali at nagulat, sa kasalukuyan, hindi ko inaasahan na, ang unang episode ay may kabuuang 57 milyong mga pag-click sa call video, at ang rate ng pag-download ay umabot sa kamanghamanghang 22 milyon. Maaari kaming magbahagi ng 5 sentimo para sa bawat pag-download. Sa madaling salita, ang pag-download lamang ng pirasong ito, ang aming netong kita ay 1.1 milyon. Oh, hindi masama. Si Hongdali, na nakahiga sa kondangan ni Li Nianwei, ay inayos ang kanyang ulo sa mas komportableng posisyon, mayroon pa ba? Oo. Nagpatuloy si Zhang Kai, sa kasalukuyan, maraming tao ang nakipag-ugnayan sa amin para maglagay ng mga patalastas. Ang mga bayarin sa advertising ay karaniwang nasa 3 hanggang 400,000. May kabuuang 16 na kumpanya ang tumawag sa akin. Nakikita mo, Young Master. Ibaba mo ito. Hindi man lang inisip ni Hongdali, nakakainis ang napakaraming ad. Karaniwang ayaw ko sa mga advertisement kapag nanunood ng mga programa. Okay. Napabuntong hininga si Zhang Kai at sinabi sa sarili, 670. 10,000 yuan ng advertising money ay nawala na naman. Ang Young Master na ito ay talagang. Anyway, hindi naman siya kapos sa pera, ngunit ang mga kumpanyang iyon ay madidismaya. Matapos makinig sa ulat ni Zhang Kai, nadismaya si Hongdali. Nagtanong si Ling Xiaoyi, nagsimula na bang itayo ang kubo sa tuktok ng Fengyuan Lake? At nagsimula na bang linisin ang mga basura sa palibot ng Tianjing Mountain? Ang dalawang bagay na ito ay malalaking bagay. Ang halaga na kinakailangan para sa aming mga natitirang gawain ay nakasalalay dito. Nagsimula na ang konstruksyon sa Fengyuan Lake, sagot ni Ling Xiaoyi, nagsimula na rin ang paglilinis sa labas ng bundok Tianjing. Naniniwala ako na malapit nang matugunan ang mga kinakailangan ng Young Master. Well, okay, naiintindihan ko. Pagkatapos ay iidlap muna ako. Bumulong si Hongdali ng ilang salita, pagkatapos ay nagpa siya na matulog, at lahat ng tao sa paligid niya ay ginawa ang anumang gusto niya. Gayunpaman, si Hongdali ay natutulog sa ibabaw, ngunit ang totoo ay nag-iisip siya ng isang tanong, kanina lang sinabi ni Sister Kai na hindi niya inaasahan na ang halaga ng pag-download ay hihigit sa 1.1 milyon, ngunit bakit walang paggalaw sa aking sistema? Hindi malilimutan ni Hongdali na noong una siyang naglakbay sa oras, pumunta siya sa kasino para mawala ng pera para makumplito ang isang gawain, ngunit pagkatapos manalo, ang halaga ng gawain ay naging negatibong numero. Hindi ka ba kumita ng pera? Kung hindi, ang gawain ay hindi makukumpleto. Sa pag-iisip nito, mabilis na inilabas ni Hongdali ang panel ng system at nakita ang halaga ng natapos na gawain. Ang halaga ng natapos na gawain ay 9,874,564 yuan. Kabanata 116 na isang sistemang nagbabawal sa pagsusugal. Sa isang madilim at maangin tila malinaw na walang rebate para sa halaga ng gawain. Ano ang nangyayari? Si Hongdali ay nagsimulang magtanong sa system, noong una akong naglakbay sa oras, bakit ako nakakuha ng negatibong numero nang pumunta ako sa kasino upang manalo ng pera? System, damn it, hindi man lang sumagot ang lalaking ito. Masakit ang mga bola ni Hongdali sa pagkakataong ito, hindi sasagutin ng sistemang ito ang tanong na ito. Hindi, dapat linawin ang bagay na ito, kung hindi, kung tumapak ka sa isang landmine sa hinaharap at hindi mo makumplito ang gawain, ganap kang ma-depress. Sa pag-iisip nito, sinimulan ni Hongdali ang pagsusuri, noong una akong naglakbay, hiniling sa akin ng system na gumastos ng 100,000 yuan sa loob ng 4 na oras. Well, ang gawain ito ay talagang mahirap para sa akin noong una akong dumating dito at hindi pamilyar sa lugar, kaya ang una kong pinili ay naturally, ang kasino ay ang pinakamahusay, ngunit ang mga panalo ay naging negatibo, kaya may 2 posibilidad. Una, pinagbabawalan ako ng system sa pagsusugal. Sa kapag-isipang mabuti, kung makikipagsabuatan ako sa may-ari ng kasino o sa ibang tao. Bilang isang sugarol, ang mga panalo ay hindi ibinabalik, ngunit ang mga pagkatalo ay ibabawas. Sa ganitong paraan, ang mga kinakailangan sa gawain ay madaling makamit, at maaari ding sabihin na walang pagkonsumo. Ang halaga ng pera na ginastos ay walang limitasyon upang mataas ang mga puntos ng katangian, kaya't maaari itong madagdagan ang mga puntos ng katangian sa isang araw. Pangalawa, ni-detect ng system ang paraan ng paggastos ko ng pera. Ang pagsusugal ay malinaw na isa sa mga paraan na sinasalungat ng system ang paggastos ng pera. Ang ibang mga paraan ay talagang mga talunan. Ibigay na lang ang pera. Halimbawa, karaniwang hindi malaking bagay ang tipang, at ang sistemang ito ay hindi nagdaragdag, ngunit ang pagsusugal ay iba. Halimbawa, kung bibili ako para bumili ng mga tiket sa lottery, direktang tataya ako sa isang tiyak na halaga, Umaasa ako sa aking mga attribute point na hindi ibinabawas.
Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng lamig sa buong katawan si Hong Dali, ito ay isang kredito para sa akin na hindi ako mahilig magsugal, hindi. Hindi, dapat itong linawin, kung hindi, ang bagay na ito ay magiging parang landmine. Kung balang araw ako ay tulala at naiinip, naubusan ako upang bumili ng mga tiket sa lottery at talagang manalo ng jackpot. Kahit na ang aking mga puntos ng katangian ay ibabawas, ang aking mga puntos sa kalusugan ay hindi ako mawawala ng vegetative. Ang kanyang pag-aalala ay tiyak na hindi walang dahilan. Bagamat hindi sinasabi ng malaking loser system na ito kung ano ang mangyayari kung maubos ang attribute points, malalaman mo sa sarili mong mga paa na ang mga attribute point na ito ay nakalink sa kalusugan. Huwag maging pabaya. Kung ang iyong kalusugan ay nawala, ikaw ay mamamatay at magiging baldado. Walang makakatiis. Bueno, maghintay sandali habang nagpapanggap akong nagising, at mabilis na pumunta sa kasino upang subukan ang lahat ng iba't ibang paraan ng pagsusugal. Nagdesisyon si Hong Dali sa kanyang puso, at sa wakas ay nakatulog si Hong Dali sa pagkataranta. Makalipas ang isang oras. Ang sarap ng tulog ko. Kinusot ni Hong Dali ang kanyang mga mata, umupo, at naginat, napakabagot. Nang makitang nagising siya, si Li Nianwei, na ginamit siya bilang una noon, ngumiti siya at nagsabi, "Young Master, Mr. Chu Jongkin ay dumating dito ngayon lang, ngunit nakita niyang natutulog ang Young Master, kaya hindi niya ginulo ang Young Master." Oh, ang lalaking iyon, ungol ni Hong Dali, hindi siya nagsasanay ng mahusay sa pagkanta. Ano ang problema sa akin? Eto na, ilang araw na ang nakalipas nang makilala ko si Chu Jongkin. Sa oras na iyon, si Chu Jongkin ay napaka-proud at mayabang. Pagkatapos ay walang sinabing kalokohan si Hong Dali sa kanya. Ginamit ko lang ang Jade Ruyi na binili ko sa auction sa halagang 400,000 yuan at itinapon ito at hiniling kay Satsuno na kunin ito ng nakangiti at pagkatapos ay nakakuha ako ng isang tapat na mananampalataya. Kinagat ni Li Nianwei ang kanyang mga labi at mahinang sinabi niya na hindi niya alam kung ang Young Master ay libre sa gabi at gusto siyang i-treat sa isang pagkain. Ang boring kumain. Ngumuso si Hong Dali, kalimutan mo na, kakain ako ng hapunan ngayong gabi. Walang magawa. Tanungin mo siya kung handa siyang lumabas at makipagpustahan sa akin ng konti. Kapag natalo siya, akin iyon, kung manalo siya, kanya iyon. Okay, pagkatapos ay tatawagan ko siya, pagsang-ayon ni Li Nianwei. Daan. Sister Nianwei, hindi mo na kailangang pumunta, direktang utos ni Hong Dali kay Go Li, ikaw, pumunta ka at hilingin kay Chu Jongkin na lumapit at magpatakbo ng 5,000 gawain. Masayang umalis ang Go Li. Sino si Hong Dali? Siya ay isang karaniwang alibughang binata. Maaari ka pa bang magdusa ng pagkawala sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya? Nang marinig ni Chu Jongkin na hiniling sa kanya ni Hong Dali na magkaroon ng maliit na taya, kung manalo siya, magiging kanya iyon at kung matalo siya, kay Hong Dali iyon. Bakit siya mag-alinlangan tungkol sa isang magandang bagay tulad ng pay sa langit? Wala pang kalahating minuto, si Chu Jongkin, na nagsasanay kumanta sa isang hiwalay na pribadong silid ng Kaiwei Company, ay nagpakita sa harap ng Hong Dali, na may hamak na mukha at nakangiting nagsabi, "Young Master, tinawag mo ako." Bueno, sabi ni Hong Dali, "Tara, magsugal tayo." Wala talagang masaya. Okay, walang problema. Si Chu Jongkin, na isang senior sa harap ng mga tagalabas, ay tiyak na nagbukas ng daan. Ang aso ni Hong Dali na may siyam na paa ay tumakbo ng mas mabilis, "Young Master, mangyaring pumunta dito." Oo, hindi masama. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, 10,000 gantimpala. Lumuhod si Chu Jongkin at dinilaan, "Salamat, Young Master." Gantimpala. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, naisip niya sa kanyang sarili, tama na talaga ang trip na ito. Hindi na kasing ganda ng dati. Karaniwang higit sa 10 o 200,000 lang ang kinikita ko sa pagsali sa isang palabas. Pagod na pagod pa rin ako. Sumunod ka na lang sa Young Master at manguna. 10,000 yuan lang ito. Kung pupunta ka sa kasino mamaya at manalo, ako na ang bahala. May lugar ba na pwedeng manalo sa Young Masters of Tens? Ako. Ang saya. Nang makilala ko si Tang Moxon na naglalaro ng badminton kasama ang mga empleyado, nang marinig kong magsusugal muli si Hong Dali, desidido akong sumunod sa kanya at sinabing, "Dali, ano ang plano mo ngayon? Bakit ka na naman magsusugal?" Wala akong gagawin para pumunta at magsaya. Nagmamalaki si Hong Dali at bumantong hininga, "Langben, Langlio. Hoy, gaano kalaki ang plano mong maglaro ngayon?" Tanong ni Tang Moxon, "Sa tingin ko hindi ka kasing galing mo. Bumili ka lang ng lottery ticket. Depende sa swerte mo, siguradong mananalo ka ng malaking premyo." Sa sandaling sinabi niya ito, pawis na pawis si Hong Dali, hindi ko ito bibilhin, ano man ang mangyari. Muli siyang nag-isip, at biglang nagtanong siya, "Nga pala, may scratch off ticket ka ba?" Scratch off tickets. Yung makikita mo yung mga hayop sa loob pagkatapos kuma mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam pa ni Tang Moxon ang tungkol dito, mukhang meron talaga, kadalasan sa pasukan ng elementarya at junior high school. Lahat ng tindahan ay nagbebenta nito. Punta muna tayo sa scratch-off game, hehe.
Nakangiting sabi ni Hong Dali, mukhang napaka-interesante ang bagay na ito. Si Chu Jongkin, na naglalakad sa unahan, ay natigilan kaagad. Tumulo ang luha sa kanyang mukha kung tutuusin, isa rin siyang kilalang male singer sa langit, isang standard senior master. Okay lang na maging beach sa harap ng young master, pero kung malalaman ng paparazzi ang pagpunta sa tindahan sa harap ng elementary para bumili ng scratch of ticket, hindi na ako magtatrabaho sa entertainment industry in the future. Sa pag-iisip nito, si Chu Jongkin ay mabilis na humingi ng mga tagubilin, young master, mayroon akong kahilingan, iniisip ko kung maaari mong sabihin sa akin. Well, sabihin mo sa akin, ano ito? Ngumuso si Hong Dali. Pwede ko bang palitan ang damit ko? Sinabi ni Chu Jongkin, natatakot akong makunan ng litrato ng paparazzi. Sige, hinaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, 2 minuto. Okay, kaya. Pagkalipas ng 2 minuto, lumitaw si Chu Jongkin sa harap ni Hong Dali na may balot na bag na parang rice dumpling, young master, handa na ako. Ang kabanata 117 ay makakatulong lamang sa iyo sa ngayon. Sa pagtingin sa hitsura ni Chu Jongkin, halos hindi makahinga si Hong Dali, ikaw. Pupunta kami sa mga lansangan para magsaya, hindi para magsagawa ng mga pag-atake ng terorista sa Afrika. Ay, alam ko, si Chu Jongkin ay wala ring magawa, ngunit natatakot ako na kung matuklasan tayo ng mga mamamahayag, mahihirapan tayong umalis kung napapalibutan tayo, at mas ligtas sa ganitong paraan, hindi ba? Well, tama ba? Oo. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri at inutusan ang mga dogleg, magtulungan din kayo. Tang Moxen. Pagkatapos ay binuksan ng 3 nagdarasal na anghel ang daan, at ang mga anghel na may pakpak ay sumunod sa likuran, naghihintay sa isang grupo ng mga tao. Nagmamadali silang pumunta sa pasukan ng Tianjin West 4th Ring Experimental Primary School, na pinakamalapit sa West 4th Ring Road. Pagpasok nila sa isang supermarket, itinaas ng may-ari ng supermarket ang kanyang mga kamay nang makita niya ang ganoong grupo ng mga tao na nakatikip ang kanilang mga ulo, kuya, huwag na. Sumuko ako, maaari mong kunin ang anumang gusto mo. May mga hiyawan sa paligid. Tang Moxen. Si Hong Dali, na nakatikip ang ulo, ay humakbang pasulong at malakas na hinampas ang mesa, mayroon ka bang scratch ticket? Oo. Oo. Nagmamadaling inilabas ng amo ang isang kahon ng papel, nandito silang lahat. Nasa loob. Kuya, maaari mong buksan hanggat gusto mo. Reward. Sinabi ni Hong Dali nang walang sinasabi. 5,000. Siya. Humakbang pasulong at naglabas ng isang balumbon ng RMB mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos mag-order, direktang inilagay niya ito sa kamay ng amo, kunin mo. Napatulala sa lugar ang amo. Nagsimula na bang gumawa ng kawanggawa ang mga magnanakaw sa mga araw na ito? Hindi siya pinansin ni Hong Dali at naglabas ng isang buong kahon ng mga scratch of ticket, tingnan kung nanalo ka ng premyo. Nagtawanan ng isang malaking grupo ng mga tao at nagsimulang kumamaw ng mga premyo. Maya-maya, may natalo na kumuha ng lottery ticket. Malakas na sinabi, young master, nakahanap ako ng nanalo, 100 yuan. Reward. Sumang-ayon si Hong Dali sa lugar. Dumiretso ang dogleg sa amo, pinasok ang nanalong scratch of ticket sa kamay ng boss, at pagkatapos ay binawi ang 100 yuan na ticket mula sa kamay ng boss, tingnan mo, ito ang premyong napanalunan ko, at hindi ko sinusubukang nakawin ang pera mo. Pagkatapos ay ilagay ito sa iyong bulsa at ipagpatuloy ang pag-ahit. Pumunta rito si Hong Dali na mukhang walang ginagawa, ngunit sa katunayan ay lihim niyang pinagmamasdan ang panel ng system. Oo naman, nang ang lalaki ay nanalo sa premyo, isang ding na tunog ang nagmula sa system, at ang halaga dito ay nagbago mula 9,984 hanggang 9,984. Ang 594 yuan ay naging 9,984,494 yuan, at sigurado, 100 yuan ang ibinawas. Malamig na pawis, nanlalamig ang lahat. Ang puso ni Hong Dali ay tumibok ng husto, totoo ito. Hindi mahalaga kung paano ka mangolekta ng pera para sa iba pang mga bagay, ngunit hindi ito gagana kapag ito ay nalink sa pagsusugal. Kahit na ang mga scratch-off na ticket ay madaling kapitan ng mga scam, at hindi ako makakahawak ng mga ticket sa lottery sa hinaharap. Sa kabutihang palad, ito ay scratch-off, kung makakakuha ka ng isa para sa 5 milyon, Diyos, iyon ay magiging mga puntos. Sa oras na ito, si Tang Moxen ay tumakbo ng nakangiti, boss, mayroon akong $300 na shot. Nagbilang siya ng 3 larawan na may mapurol na ekspresyon at ibinigay ito kay Tang Moxen. May isa pang ding, at ang orihinal na 9,984,494 yuan ay tumalon sa 9,984,394 yuan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Hong Dali, okay, ang scratch of ticket ay karaniwang hindi malaki, ilang $100 pa ang kayang bayaran. Habang nag-aahit ang lahat, biglang sumigaw ang amo, naalala ko. Bakit parang pamilyar ang boses mo? Habang nagsasalita siya, sumugod siya at hinubad ang scarf sa mukha ni Hong Dali. Sure enough, siya ang lalaking idolo sa puso niya. Pagkatapos ay tuwang-tuwang niyakap niya ang hita ni Hong Dali at napaungol ng masakit, ikaw si Chui Chui.
Ikaw ang paborito kong Chuy Chuy. Sinabi ni Hong Dali. Gaya ng inaasahan, binugbog ng mga gangster sa paligid ang may-ari ng supermarket at kinaladkad siya hanggang sa mamatay. Sa kasamaang palad, siya na lang ang natira, pati na rin ang iba. Nang mabalitaan nilang sumulpot si Chuy Chuy, napaungol at sumugod sa kanila ang mga suki ng supermarket na kanina pa natatakutan sa sulok at hindi nang ahas na kumilos. Pumipisil patungo kay Hong Dali ng buong lakas, sumisigaw ng malakas habang pinipisil, "Chuy, Martilyo, pakipirmahan ang iyong autograph para sa akin." "Chuy, Martilyo, pinakagusto kita, Martilyo. Parang ikaw sa akin ngayon lang." "Oh my God, nakita ko si Chuy Chuy. Sobrang saya ko. Chuy Chuy, please sign your life." Hindi ako tumigil sa pag-inom ng gamot. Uminom ng Whaley, 3 bote sa isang araw. Ang ilang mga kababaihan ay mas malupit, "Hathaway, gusto kong manganak ng isang bata para sa iyo. Wala akong pakialam kung gaano karaming tao ang sumusunod sa akin. Ipaglaban kita. Mahal kita." Ang paggalaw dito ay mabilis na umakit sa mga nakapaligid na pedestrian. Ang kombinasyon ng 3 nagdarasal na anghel at isang mataas na pakpak na anghel ay sapat na upang maakit ang atensyon ng lahat sa pagkakataong ito. May narinig pa akong sumisigaw ng "Martilyo." Pero sa isang kisap mata, napapaligiran na ang buong supermarket ng mga tao mula sa 3 palapag sa loob at 3 sa labas. Hindi mabilang na tao ang sumigaw ng malakas, "Martilyo. Mahal kita. Hammer, pirmahan mo ako." Kan. Malamig na pawis. Pawis ng talon. Hindi akalain ni Hong Dali na makikilala siya ng iba kahit na ganito ang suot niya. Bagamat ang kanyang health index at sexual na kakayahan ay umabot sa buong punto, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa lakas. Sa kanyang maliit na lakas, ang pagsisikap na pumiga sa karamihan ay parang isang panaginip. Sa pagtatapos ng araw, mabilis na nag-isip sina Chuzong at Chin. Dumampot sila ng kutsilyo sa kusina sa gilid, kumuha ng bote ng inumin, binalot ito ng scarf, huminga ng malalim, at gumawa ng nakakabinging boses mula sa kanyang dibdib, "Pagnanakaw. Bumaba ka rito, bomba ito. Kung may manggahas na tumayong muli, mamamatay ako kasama niya." Halos matabyunan ng kanyang dagandong ang boses ng lahat sa audience. Sinusubukan ng mga tao ang kanilang makakaya na agawin si Hong Dali, ngunit pagkatapos ay narinig nila ang bomba. Paano niya maaalala ang pagiging tunay? Isang malakas na hiyawan ang tumunog, at higit sa 100 tao ang lumuhad sa pinangyarihan. "Young Master, tumakbo ka. Sa oras na ito, itinaya din ni Chu Jongkin ang kanyang buhay, tutulungan kitang magtago. Magandang kasama." Napaiyak si Hong Dali, "Magpapagawa ako ng monumento para sa iyo. Sino ang maaaring magmalasakit sa anumang bagay sa oras na ito?" Sinamantala ni Hong Dali, Tang Moxon at Gio Daegi ang pagkakataong ito upang lumabas sa karamihan, binuksan ang pinto at sumakay sa kotse. Inapakan ng driver ang accelerator, at sa gitna ng dagandong ng makina, isang putok ng paglangit-ngit na tunog ng gulong ay tumunog at agad na nawala. Sa sandaling ito, napagtanto din ng mga tao na tiyak na hindi totoo ang pagnanakaw. Kaagad, hindi mabilang na mga tao ang naglabas ng sama ng loob sa pagkawala ng Chuy Chuy kay Chu Jongkin, "Dam. How dare you lie to us and give Chuy Chuy na wala silang lahat, natalo siya ng lahat." Sa wakas nakita ko na si Chuzui minsan, pero binitawan niya ako bago ko pa makita ng malinaw ang mukha niya. Scratch him. Oo, scratch him. Kung hindi dahil sa kanya, baka may anak pa ako kay Chuzui. Makalipas ang 1 oras, si Chu Jongkin ay naglalakad sa kalye na parang pulubi, at ang grupo ng mga tao ay wala pang nagawa. Nag-iwan man lang siya ng maliit na pantalon para protektahan siya sa hangin at ulan. Naglalakad sa pangunahing kalsada ng West 4th Ring Road, si Chu Jongkin, na natatakpan ng mga pasa at lila na may hindi mabilang na mga bahid ng dugo, ay kumaibot sa sulok ng kanyang bibig na parang epileptic, at sinabing may nakakalokong tawa, "Young Master, hanggang ngayon lang ang matutulungan ko." Kabanata 118, nagulat ako nang makita ang iyong mga buto. Sa kotse. Nagtanong si Hong Dali, si Chu Jongkin ay hindi mabubugbog hanggang mamatay. Sumagot si Tang Moxon, "Marahil. Hindi." Desididong inayos ni Hong Dali ang lakas tao, tanungin ang nasa harap na bumalik at tingnan kung maaari natin siyang kunin. "Bumalik ka, huwag ka talagang manggugulo kung tutuusin, isa rin siyang big star, at ngayon lang niya tayo iniligtas." Makalipas ang 20 minuto. Napaluha ang gulanit na si Chu Jongkin pagkasakay niya sa kotse. Hinawakan niya ang manggas ng braso ni Hong Dali at nagsimulang umiyak, "Young Master, maawa ka sa akin. Wala na ang wallet, mobile phone, ID card, mga susi ko. Reward." Hindi bababa sa nailigtas niya ang kanyang sarili ng 1 beses, at si Hong Dali ay hindi maramo, hindi ito para sa wala, 1,000,000. "Salamat, Panginoon." Matapos marinig ang numerong ito, biglang naramdaman ni Chu Jongkin na hindi na masakit ang kanyang baywang at binti. "Masakit ang pakiramdam ko at malakas ang buong katawan ko. Sulit ang mataba na palo na natanggap ko noon." Kahit na siya ay isang veterano na bituin, malaki pa rin ang pagkakaiba ng salitang, luma, sa salitang, malaki.
Hindi mababa ang kanyang prestihiyo sa bilog, ngunit hindi ibig sabihin na madali na siyang kumita sa kanyang kasalukuyang edad, daan-daang libo lang ang karaniwang bayad sa palabas para lumabas siya sa isang palabas, na hindi palaging available. Sa katunayan, sa ibabaw, siya ngayon pagtingin sa tanawin, makikita na ang mainland ay napakahirap. Bagamat hindi maituturing na magandang magkaroon ng bahay at sasakyan tulad ng mga ordinaryong tao, at least hindi man lang ito naranggo sa bilog. Ang pagbubukas ng Hongdali ay nagkakahalaga ng 1 milyon, kasama ang bayad sa hitsura para sa episode na ito ng I Am a Singer, ang kabuuan ay 2 milyon, na hindi maliit na halaga. Hininto niya ang sasakyan at hiniling na ihatid siya ni Dogleg para magpalit ng damit. Pagbalik niya sa sasakyan, nabawi na niya ang kanyang cool na kilos. Siyempre, ang bagbog na ilong at mukha ay hindi gagaling pansamantala. Pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri, pumunta tayo sa kasino. Habang sinasabi niya ito, hindi niya nakalimutang aliwin si Chu Jongkin, sandali, maaari kang umakyat, mayroon kang ilang estilo, kahit na ang iyong mga kasanayan ay hindi maganda, maaari kang magpanggap na tulad ng isang Diyos ng pagsusugal. Oo, huwag mo akong ipahiya, lahat ng perang napanalunan mo ay sayo. Walang problema, ipinapangako kong tatapusin ko ang misyon. Malamig na ginulo ni Chu Jongkin ang kanyang buhok at espesyal na nakakita ng isang pares ng salaming pang-araw na isusuot. Tumingin si Hongdali at sinabi, agad siyang nag-thumbs up, guwapo. Not to mention, inalagaan ng matandang ito ang sarili. Ang yabang talaga ng isang matanda. Hindi mo maaaring ipahiya ang young master sa pakikipag-usap sa young master. Si Chu Jongkin, na lubusang sumuko sa pera ni Hongdali, ay nagsalita na ngayon ng may kabab ang loob na katulad ng sa siyam na bastos ni Hongdali, ano ang sinabi ng young master? Kung gayon kailangan kong gawin ang dapat kong gawin, haha. Sa mga mata ni Chu Jongkin sa panahong ito, si Hongdali ay walang pinagkaiba sa Diyos ng kayamanan sa kalangitan. Kung may sasabihin siyang maganda, siguradong hindi siya maghihirap. Well, mabuti. Tumango si Hongdali bilang papuri, pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana, nandito na tayo, maglakad na tayo. Deborah Casino. Sa huling pagpunta niya rito, si Hongdali ay isang baguhan na naglakbay sa panahon. Ngayong bumalik ako, iba na. 3 lalaki ang agresibong humakbang sa daan. Si Chu Jongkin, na nakasuot ng pangitaas na sombrero, salaming pang-araw, isang puting scarf sa kanyang leeg, isang sigarilyo sa kanyang bibig, at isang malaking itim na windbreaker, ay tumingin sa kaliwa at kanan sa lahat ng paraan. Medyo kamukha niya si Fat Brother on Earth. Sinundan ni Hongdali at Tang Moxon ang isang figure-footed step, bawat isa ay may hawak na aso sa kanilang mga kamay. Ang kay Hongdali ay si Satsumo Xiao, at kinakagat ng maliit na lalaki ang Jade Ruyi na binili niya ng malaking halaga na 400,000 yuan. Hawak-hawak ni Tang Moxon si Little Bai, isang chow chow, sa kanyang mga bisig. Akala ng mga taong hindi makakita sa malayo ay may hawak siyang panda. Marami pang ang mga bata na dumaan na nakakita sa kanya mula sa malayo at tumakbo para kumuha ng litrato. Pagkatapos ay sinundo sila ng pamilya. Mahigpit ang hawak ng mga matatanda. Sa likod nila ay 6 na babaeng patutot, si Ling Xiaoyi ang nangunguna, at ang natitirang 5 ay sumusunod sa kanilang lahat. Lahat sila ay naka-black suit, black short skirts, black legs, at black high heels. Ang tunog ng paglunok. Matapos makapasok sa Deborah Casino, isang doorman ang bumungad sa kanya. Nang makita niya si Hongdali, tumango siya at yumuko, "Hoy, nandito na si Master Dali, pumasok ka at yayain ako." Reward. Malamig na ikanaway ni Hongdali ang kanyang kamay, 1,000. Ang doglegger sa gilid ay agad na naglabas ng isang balumbon sa kanyang bulsa at nagbilang ng 10, kunin mo ito. Tandaan mo, gagawin mo ang sinasabi ng ating young master. Bawal kang gawin ang dapat mong gawin. Huwag gawin ito. Huwag gagawa ng anumang hindi mo dapat gawin. Naririnig mo ba ako? Kwarto. Okay. 2 beses itong pamilyar. Noong huling dumating si Hongdali, kailangan niyang humingi ng gabay sa kanya. Sa pagkakataong ito, pamilyar na siya rito at dumiretso sa silid kung saan siya naglaro ng stud noong nakaraan. Binuksan ng doorman ang daan, tumakbo at sumigaw, "Mga kapatid, narito si Master Dali, halika at batiin siya." Pagkarinig nito ay agad na tumakbo palabas ang lahat ng waiter sa Deborah Casino at sabay-sabay na tumayo. Nang makita ng 2 hanay si Hongdali, sabay-sabay silang sumigaw, "Nakita ko na si Master Dali." Reward. Kinuwayway muli ni Hongdali ang kanyang kamay, 500 bawat isa. 500 bawat tao. Isa na siyang magaling na mag-aaral. Noong nakaraan, kapag nag-alok ng mga reward si Hongdali, kailangan niyang pumunta sa cash machine para mag-withdraw ng pera. Sa pagkakataong ito, nag-apply lang siya kay Ling Xiaoyi at nagdadala ng 100,000 yuan kasama niya sa lahat ng oras, na may 20,000 yuan sa bawat bulsa at mga bulsa sa magkabilang gilid mayroon akong 20 million yuan sa bawat bulsa ko, bulsa may mga nakaumbok na bulsa saan man ako pumunta sa sandaling sinabi ni Hongdali, ang reward, inilabas niya ito at nagsimulang magbilang ng pera, na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng tagumpay.
Matapos makapasok sa VIP private room mula sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Hong Dali. Pamilyar pa rin itong silid, at mayroon pa itong pamilyar na amoy. 5 tao lang ang nasa kwarto ngayon. Bilang karagdagan sa dealer, mayroong 4 na tao sa ibaba na naglalaro. Lahat sila ay hindi pamilyar na mga mukha na hindi pa nakikita ni Hong Dali. Gayunpaman, nang makita nila si Hong Dali, 3 sa kanila ang tumayo at nakangiting nagsabi, "Hoy, nandito na si Master Dali." Ang 3 taong ito ay nasa edad 40, nakasuot ng mga suit at leather na sapatos. Ang isa ay may suot na salamin na may gilid na ginto, ang isa ay may malaking tiyan, at ang isa ay may malaking rosacea. Hindi pinansin ni Hong Dali ang 3 karakter na ito. Sa oras na ito, ang kanyang atensyon ay lubos na naakit ng nag-iisang binata sa field na hindi tumayo. Mukhang nasa mid-20s ang binata, at nakasuot ito ng mga damit na nababagay lang sa hugis ng kanyang katawan. Bagamat hindi makita ang tatak, tiyak na hindi ito mura. Mayroon siyang pares ng hugis espada na kilay, manipis na labi, at pulang phoenix na mata. Ang partikular na kahanga-hanga ay ang kanyang noo, na may pulang birthmark sa gitna, tulad ng 3 mata ni Erlang God sa mga alamat at alamat. Ang iba ay tumayo upang salubungin si Hong Dali, ngunit ang posture ng binata na ito ay sobrang casual, at paminsan-minsan ay kumukuha siya ng mani at ihahagis ito sa kanyang bibig. Nang makita na ang bagay na ito ay hindi simple, tumanggaw si Hong Dali sa iba bilang tugon, at pagkatapos ay bumati ng nakangiti, "Kapatid, hindi mo alam kung ano ang itatawag mo sa akin. Nakikita kong kamangha-mangha ang iyong mga buto, mayroong isang liwanag na lumilitaw mula sa Tianling Cap, hindi ito dapat isang simpleng tao." Kabanata 119 na labanan ng Panginoong May Lupa. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Hong Dali, ang binata ay agad na tumawa at sinabing, "Haha, mukhang katulad mo ang ipinakita mo sa pelikulang, hindi inaasahan." Medyo kawili-wiling pag-usapan. Oo, inilahad ng binata ang kanyang kamay, "Ang pangalan ko ay Mu Zhixiao, ito ang unang pagkakataon na magkita tayo, mangyaring alagaan mo ako." Ngumuso si Hong Dali, iniunat ang kanyang kamay upang makipagkamay, pagkatapos ay humiwalay, at nakangiting sinabi, "Hello, hello, halika rito." Naglalaro ng baraha. Humph, nagkibit-balik at si Mu Zhixiao, "Paano kung 2 laro?" Hong. Lumingon-lingon si Dali sa paligid at umiling, nakakainip ang pag-aaral. "Ayoko nang maglaro. Paano kung magpalit tayo ng mas exciting?" "Oh." Nakangiting sabi ni Mu Zhixiao, "Ano ang gusto mong laruin? Maglaro tayo ng simple at magaspang." Huminga ng malalim si Hong Dali, "Maglaro tayo ng landlord." Nalaglag ang pangako sa lupa. Direktang tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang tiyan, at ang sigarilyo sa bibig ni Chu Jongqin ay nahulog sa lupa. Ang paglalakbay sa ganoong high-end na lugar, na may ganoong mataas na pamantayan, at pagkatapos ay maglaro ng landlords, tila kakaiba ito. Sa katunayan, paano nila nalaman na ang gusto ni Hong Dali ay ang epektong ito kung gaano karaming mga card ang mayroon sa landlord, 3 sa isa, straight, bomba, nanalo ako. Tingnan, ito ay isang magandang paraan upang subukan ang problema ng system sa mga negatibong halaga. Pero hindi alam ng iba. Natigilan si Mu Zhixiao kaya nakalimutan niyang ilagay ang mga mani sa kanyang mga kamay sa kanyang bibig, ngayon lang ba kita narinig? "Sabi mo gusto mong maglaro ng landlords." Gusto niyang kumpirmahin ito. Tumingin sa paligid, at muling nagtanong, "Dito?" "Oo, mas masaya ang landlord kaysa stud, paano kung gusto mong maglaro?" Tumanggaw si Hong Dali, "Maglaro tayo ng 10,000 chips bawat ibaba, paano ito?" "Paano iyon?" "Okay, laro tayo." Sumuko na rin si Mu Zhixiao. Anyway, ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta dito ay upang makilala si Hong Dali. Tungkol naman sa kahilingan ni Ji Zhao ng Warwick, hindi pa niya ito nagawa sa buong taon niya sa Demon City Tianhai. "Ginamit ako bilang isang gunman." Hindi banggitin ng anupaman, bilang nag-iisang anak na lalaki ni Mu Fang, ang presidente ng Weihai Luo, na ang background ng pamilya ay katulad ng kay Hong Dali, natural na maraming alam si Mu Zhixiao tungkol sa mga tao sa tuktok ng Imperial Capital. Halimbawa, ang alamat ng alibughang Hong Dali ay kilala ng lahat sa kabisera ng Imperial ng Tianjing. Napakatalino ni Mu Zhixiao. Bagamat wala pa siya gaanong pakikipag-ugnayan kay Hong Dali, kilala niya ang kanyang sarili at ang kanyang kaaway at maaaring manalo ng 100 laban. Bago pumunta dito, alam niya kahit isang bagay sa pamamagitan ng pagtatanong ang swerte ni Hong Dali ay hindi kapanipaniwala. Sa makatuwid, talagang walang intensyon si Mu Zhixiao na salungatin si Hong Dali maliban kung ito ay talagang kinakailangan, kahit na ang negosyo ng kanyang pamilya ay labis na nag-overlap sa change search ng Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, para sa isang malakas na kalaban, maaari mong malaman kung anong antas ang maaaring maabot ng kanyang lakas, upang matukoy mo ang isang detalyadong plano ng labanan, tulad ng Liu Mengzin ng Turkey Software. Ngunit para sa mga taong tulad ni Hong Dali, hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang lakas ay walang pinakamataas na limitasyon, dahil hindi mo alam kung kailan ka mahuhulog sa swerte. Posible na tinukoy mo ang maraming mga plano sa paligid niya, at nagdisenyo ng 12-12 ng mga plano para sa bawat sitwasyon,
at pagkatapos ay sa huli ay magiging walang magawa ka upang makita na ang kabilang partido ay hindi binibigyang pansin ang mga planong ito. Posible na kumain lang siya ng hindi maganda at natatae, at pagkatapos ay nakatakas sa isang mahusay na planong pagpatay sa kanya. O pwede rin na naubusan lang siya para bumili ng stocks pagkatapos kumain ng sobra, tapos di sinasadya, nag-turnover ang stock it in just a few days. Sa makatuwid, mula nang dumating sa Tianjin, halos lahat ng oras ay nagtatago si Mu Zhixiao sa kasino, at nakakuha ng maraming impormasyon tungkol sa Hongdali sa pamamagitan ng mga insinuations. Sa huli, kung susumin, kahit anong klaseng lakas ang haharapin sa walang kapantay na swerte ni Hongdali, lumuhad noong nakaraan, may Diyos ng mga sugal. Masasabing sinubukan niya ang kanyang makakaya at malaki pa rin ang nawala sa huli. Ang dahilan ay nakita ng Diyos ng mga gambler na mayroon siyang 3 hari at halos garantisadong mananalo. Bilang resulta, nakatagpo ang 3 ace sa panig ni Hongdali. Dahil gusto niyang malaman ang tunay na lakas ni Hongdali, talagang todo-todo si Mu Zhixiao ngayon, sino pa ang naglalaro. Sa oras na ito, nagkatinginan ang 3 tao na tumayo para batiin si Hongdali. At sa wakas ay lumapit ang lalaking may suot na salamin na may gintong gilid, nagkaroon na ako ng kaunting exposure sa mga landlord, kaya gagawin ko ito. Ito ay isang mapagpakumbabang pahayag. Kung tutuusin, dahil mahilig siya sa sugal, madalas siyang nakikipag-away kapag naiinip siya. Siguradong sobrang saya ng landlord. Itinulak ni Hongdali si Chu Jongqin pasulong, Diyos ng mga gambler, halika na. Siya. Natigilan si Mu Zhixiao, hindi ba naglalaro ka lang mag-isa? Napalibutan ako ng mga fans kanina, at tinulungan niya ako. Sinabi ko lang na manalo man siya ngayon o matalo, akin na, okay lang, pareho lang, nakangiting sabi ni Hongdali. Oh, ayos lang. Nagkibit balikat si Mu Zhixiao, haha, hindi ko lang napansin, si Mr. Chu Jongqin pala, hello. Hello. Kumuha si Chu Jongqin ng isa pang sigarilyo at itinapat ito sa kanyang bibig. Go, magsimula na tayo. Kaya nagsimula ang landlord fight. Sa unang laro, nahuli ni Chu Jongqin ang 4 na reyna, 1 hari at 3 dalawa, at isang solong diretsyo para sa maliit na baraha. Pinatay niya silang lahat sa isang round at nanalo. Sa ikalawang laro, nahuli ni Chu Jongqin ang 4 na ace, 1 hari at 2, 3 set ng 3 at 1, at nanalo muli. Nagkaroon ng killing spree dito, ipinagmamalaki ni Chu Jongqin ang simoy ng tagsibol, ngunit si Hongdali ay nakasimangot doon tulad ng inaasahan, kung manalo si Chu Jongqin, ang halaga ng perang nawala sa kanya ay mababaligtad, ngunit 2 kamay ng mga baraha ay nabawasan pabalik sa 240,000. Gamit ang 2 kamay ng mga baraha at 2 hanay ng mga baraha, ito ay muli ang may-ari, at nanalo siya ng 120,000 sa isang kamay. Si Mu Zhixiao at ang gintong lalaki ay nagsimula ng magmukhang seryoso. Alam mo, ang bagay na ito ay tungkol sa dealer na nakikitungo sa mga card, at si Chu Jongqin ay isang mga awit, hindi isang tunay na Diyos ng pagsusugal. Malinaw na hindi makaagham para sa parehong mga card na maging napakahusay. Magpatuloy. Si Mu Zhixiao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang pangatlo ay sina Chu Zong at Qin Sheng. Ang pang-apat, sina Chu Zong at Qin Sheng. Ang halaga ng system sa isip ni Hongdali ay nabawasan sa 240,000. Hindi pa rin ako naniniwala. Sa wakas ay nakakuha ng magandang kamay si Mu Zhixiao, 4 na jacks, 4 na ka, 3 hanggang 10 straight, may isang A, 17 baraha, Chu Zongqin landlord, ang kanyang ritmo ay halatang anti-spring. Nang magsimulang laruin ang mga baraha, unang naglaro si Chu Jongqin ng isang malaking eroplano na may mga pakpak, 7777888** na may 3, 4, 5, 12 baraha ang lumabas ng sabay-sabay. Si Mu Zhixiao ay may hawak na dobleng bomba sa kanyang kamay, puno ng kumpiyansa, at direktang pinasabog ang 4 na hari. Nang maglalaro na sana siya ng kanyang baraha, sumigaw si Tang Moxon sa gilid, pasabugan siya. Pagkatapos ay pinalayas ni Chu Jongqin ang 4 na hari na may putok. Mu Zhixiao. Hindi ito ang paraan ng paglalaro. Chu Jongqin, doble A. Tumingin si Mu Zi sa kanyang kasabwat ng walang laman kapatid, maaari ka bang maglaro ng card? Sa oras na ito, ang kanyang 4 na Q ay hindi na nang ahas na kumilos ng madali, kung ang kabilang partido ay may 2 hari muli, ito ay ganap na walang silbi. Then he saw the golden man and shook his head helplessly, this guy can't even take care of it. Sa puntong ito, maaari lamang niyang isuko ang kanyang sarili sa kapalaran, ngunit bago siya makapag-react, inagaw ni Hongdali ang card mula sa kamay ni Chu Jongqin, 4 twos and 2 kings, done. Kabanata 120, naniniwala si Dongming kina Shi Zhixiao, Nan Yifeng at Bei Dali. 4 na doble at 2 hari. Sa sandaling itapon ni Hongdali ang lahat ng card, ang mga mata sa paligid niya ay nahulog sa sahig. Halos mapaiyak si Chu Jongqin nang tingnan niya ang 6 na baraha na nakalatag na sa mesa ng card. Ito ay 2 hanay ng mga bomba. Bilangin ang nakaraang 2 set ng bomba, ito ay 480,000 bawat tao. Bilang resulta, si Hongdali ay naging isang taong may sweldong 120,000 yuan. Malapit na siyang umiyak ng walang luha.
Sa tapat niya, ang panganay na anak na si Mu Zixao at ang gintong lalaki ay nagkatinginan at itinulak palabas ang mga chips na parang kidlat. Ito ay 120,000, mangyaring panatilihin ito, Master Dali. Anyway, naibigay na ang pera, at huli na para pagsisihan ito. Galit na iniunat ni Tang Moxon ang kanyang maliit na kamay at kinurot ang mukha ni Hong Dali at hinimas ito. Napaka-cute mo, paano ka makakapaglaro ng ganoon kagandang baraha? Oy, maamo? Maamo. Sumigaw si Hong Dali, bakit hindi ako magmadali? Galit na galit ako. Hindi na ako maglalaro. Nagpout si Tang Moxon, paano ka makakapaglaro ng mga baraha ng ganito? Ang sinabi niya ay naglalaro sa mga kamay ni Hong Dali. Napaka-cooperative ng batang babae. Ito ang aming layunin. Kung hindi, kung patuloy tayong mananalo ng ganito at matalo ang kalaban, maaaring maibalik sa ilang milyon ang halaga ng gawain ng ating Big Loser System. Hindi tanga si Hong Dali. Ang lalaking nasa tapat niya na nagngangalang Mu Zixao ay tiyak na isang mayaman na binata sa parehong antas ng kanyang sarili. Ang pagkawala ng 2 hanggang 3 milyon ay talagang wala sa kanya. Pero nahihirapan ako. Kung hindi ko makumplito ang gawain, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Sa ngayon, mukhang hindi talaga tayo pinapayagan ng malaking loser system na ito na magsugal mahirap matalo sa ganitong uri ng swerte, patayin ang lahat ng todo, kapag naabot na ang red eye, ibabawas ang halaga ng gawain hanggang sa umabot sa tiyak na antas ang kaltas. Sa ganoong antas, ang pagbabawas sa kalusugan ay hindi sapat upang pilitin ang Kaban na mamatay sa isang iglap. Okay lang kung matalo, tapos lahat ng pera na sasayang talaga. Kung nilalaro mo ito araw-araw, okay lang na mawalan ka ng ilang milyon. Ngunit kung mawalan ka ng 10 milyon at magalit ang iyong pamilya at tumanggi na ibigay sa iyo ang pera, ang resulta ay pagkawala pa rin ng pera. Oo, ganap na namin itong naisip. Mula ngayon, hindi na tayo pupunta sa kasino kahit hanggang kamatayan. Hindi lamang mga kasino, kundi pati na rin ang anumang may kaugnayan sa pagsusugal ay hindi magagalaw. Maraming iniisip si Hong Dali, at natakot din si Mu Zixao nang makita niya ito. Bago siya dumating, inaasahan niyang magiging hindi kapanipaniwala ang swerte ni Hong Dali, ngunit hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi, kailangan kong layuan ang taong ito sa hinaharap. Buti na lang, hindi ako impulsive. Ang posisyon ko ngayon ay itinuturing pa rin na neutral. Hindi magandang bagay o masamang bagay na makasama siya. Okay lang na ang lalaking nagngangalang Zhao ay itinuring akong gumagamit ng baril at hiniling na harapin ang halimaw na ito. Paano ito maihahambing sa paglalaro ng 5 landlord sa kabuuan? Kung iisipin ngayon, medyo natakot si Mu Zixao. Oo nga, gaano man siya kalakas, kailangan niyang lumuhad sa harap ng hindi kapani-paniwalang swerte ni Hong Dali. Inangkin ni Mu Zixao na isa rin siyang bayani ng nakababatang henerasyon sa langit, naniwala si Dongming kay Shi Zixao, at pinag-uusapan niya ang kanyang sarili at si Liu Mengzin ng pamilya Liu. Mayroon ding isang lalaki na nagngangalang Liang Yifeng sa timog. Siya rin ay isang napakatalino na binata. Siya ay gumagala sa buong mundo. Ngayon siya ay nasa langit at bukas ay maaaring lumitaw siya sa kama ng isang babaeng bituin sa Janlaimei. Siya ay isang walang katulad na binata sa buong mundo. Ang pagkuha ng mga batang babae sa isang eroplano ay medyo nakaistilong. Ngayon ay may isa pang Hong Dali dito, iyon ay ang pamantayang Dongming Zin Shi Zixao, Nanyifeng Bei Dali. Nagkataon lamang na naglalaro sila ng mahjong. Kung talagang maglalaro sila ng mahjong, ang mananalo ay tiyak na si Hong Dali, si Mu Zixao ay lubos na sigurado dito ng kaunti. Ngunit kahit ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, talagang labis na nag-aalala si Mu Zixao, kung gayon, anong uri ng relasyon ang gusto kong itatag sa taong ito? Ngayon ay diretso ko siyang sisikilan. Sa lakas ko, hindi ako natatakot sa mga bastos na ito, ngunit tiyak na magkakagulo ang aming pamilya tulad nito. Ang pinaka nakakabahala ay ang hindi ko siya mapatay. Bilang kaibigan, may mga kaibigan din si Hanjin, ako, at si Daleksen. Isang larangan ng digmaan. Hindi madaling maging kaibigan. Magkunwari ka lang na hindi mo siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Mu Zixao na mag-obserba sandali, ngunit ang Hong Dali na ito ay talagang isang talunan. Siya ay nagkaroon ng napakahusay na kamay ngayon lamang. Upang makalaban ng ganoon, tila ang alibughang loob ay tumagos sa kanyang mga buto. Kung iisipin ito, ang pamilyang Hong ay malamang na hamina sa kanyang mga kamay. Well, halos. Nabalitaan ko na si Hang Si Dali ay bumili ng mga bagay sa akin sa 2 araw sa auction. Mula sa puntong ito, hindi niya naisip ang tungkol sa pagnenegosyo at paggawa ng pera sa ganitong paraan, hindi siya isang kakumpetensya. Ang shopping mall ay parang isang larangan ng digmaan. Malakas ako at mahina ka. Ang sitwasyon, lalo na sa kanilang tatlo, kung ang isang kumpanya ay lumaki, ang dalawa pa ay hindi maiiwasang lumiit ang kanilang negosyo, kaya't napakahirap na hindi tumayo sa isang paghalit na posisyon. Sa kabutihang palad, sina Mu Zixao at Liu Mengzin ay may magkatulad na ideya. Kung kilala mo ang iyong sarili at ang kalaban, maaari kang manalo ng 100 laban, at hindi ka makakakilos ng madali nang hindi lubos na nauunawaan ang mga detalye ng kalaban. Kung hindi, walang makakakuha ng anumang magagandang resulta kung alertuhan nila ang kaaway. Obserbahan muna natin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gumawa si Mu Zixao ng isang mapagpasyang desisyon.
Pagod na ako. Ngayong naisip na niya ang mga alituntunin ng sistema, natural na hindi na mananatili si Hongdali sa lugar na ito, umuwi ka na at matulog. Bukas ay katapusan ng linggo. Bumalik sa gabi at pag-isipan kung saan pupunta bukas. Matapos marinig ang mga salita ni Hongdali na huwag tumugtog, sabay na nakahinga ng maluwag sina Mu Zxiao at Jin Siman. Nakakatamad talagang magsugal, alam na siguradong matatalo sila. Aalis na sana siya, biglang tumunog ang telepono ni Ling Xiaoyi. Kinuha ni Ling Xiaoyi ang telepono at agad na ibinigay ang telepono kay Hongdali. Young Master, ito ang tawag mula sa crew ng The Flash. Oh, The Flash, crew. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba, speaking of which, parang nakalimutan ko ang pelikulang ito pagkatapos mag-invest ng pera. Kinuha niya ang telepono at sinabing, "Hoy, sino ang naghahanap sa akin?" Dumating ang tawag mula sa kabilang linya. Isang pamilyar na boses, ito ba si Master Dali? Ako si Ding Chengji. Ding Chengji. Ang isip ni Hongdali ay puno ng mga katanungan, nakita na ba kita? Halatang nabulunan ang kausap, ako ang humiling sa iyo na pahintulutan ang Chasing Electricity, na maging theme song ng pelikula natin sa concert ni Miss Nianwei. Naaalala mo ba ito? Kung iisipin, ikaw ang masipag na kasama, di ba? Oh, kasama, nagsumikap ka. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo pagkatapos mong bugbugin sa huling pagkakataon? Nanlumo si Ding Chengji. Aling palayok, ngunit hindi siya naglakas loob na pabulaanan, na nagsasabing, oo, ako ito. Haha, talagang nambobola ako na naaalala pa rin ako ni Master Dali. Ano ang gusto mo sa akin? Likas na naunawaan ito ni Hongdali. Ang lalaki ay hindi madaling tumawag sa kanyang sarili at direktang nagtanong, hindi ka ba sapat na pera? Nabulunan muli si Ding Chengji at mabilis na sinabi, hindi, sapat pa ang pera. Gusto kong itanong sa iyo, bukas ay katapusan ng linggo, mayroon ka bang oras upang bigyan kami ng ilang payo tungkol sa balangkas? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.